Dahil sa panibagong hirit na 2 hanggang 10 pisong tasingil sa pasahe ng ilang transport groups, bunga ng sumisipa na namang presyo ng langis, nangangamba na ang estudyanteng si Lawrence na araw-araw nagko-commute papasok sa paaralan at pauwi. Mahirap na tumataas yung pamasahe namin kasi minsan kulang na rin sa baon kasi di naman ganun kalaki yung baon namin. Ang panibagong fare hike petition ay masusi ng pinag-aaralan ng gobyerno para tiyaking hindi lubang maapektuhan ang mga commuter, alinsunod sa utos ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Pag-uusapan din ang hiling na magkaloob ng 20 pesos fuel subsidy para sa PUVs sa loob ng 1 buwan para may kayat ang mga driver at operator na wag munang magtaas ng singil sa pasahe. Ang rekomendasyong ito ay naisumite na ng LTFRB sa Malacanang. Pag-uusapan po ng Office of the Executive Secretary, DOTR, and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detaling resolusyon patungkol po dyan. Sa ngayon, extended hanggang sa katapusan ng Agosto ang kasalukuyang 10 pesos na kada litrong fuel subsidy sa PUV drivers. Sa susunod na linggo ay planong magkasa ng 3 araw na transport strike ng ilang grupo tulad ng Manibela. Ito naman ang panawagan ng palasyo. Hindi ito ang sagot sa mga ganitong klaseng issue dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Ang nais ng pamahalaan ay pag-uusap, negosasyon. Tiniyak ng Malacanang na didinggin ang lahat ng hinaing ng transport groups pero hindi rin sila pipigilan sa isasagawang transport strike. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Harley Valbena ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.